Episode 11. Tama ba? Episode 11. Kanina yung 10.2 eh. Okay. Alright, episode 11, Castaway X Iron Man. Tama? Hindi, Iron Man. Iron Man ang Una. Oo. Ex-Castaway. So una natin i-discuss yung Iron Man. Okay, sige. Kaya napag-usapan yun kaya nag-decide kami na yung topic. Napag-usapan namin kanina kagabi. Parang usapang small talk lang. Tol, tawag dito. Minsan ba nai-imagine mo rin na nakaka-castaway ka? Tony Stark nga eh. Hindi, sinasabi ko lang kung paano nagsimula. Yung naisip mo rin ba nakaka-castaway ka minsan yung pupunta ka sa gaya sa Castaway, si Tom Hanks, 'di ba? Pupunta ka sa isang isla o sa isang lugar na na ikaw lang yung paano ka makaka-survive, ikaw lang ang tao. Tapos i-relate nga kay Iron Man. Pero unahin natin si Iron Man, si Tony Stark. Ano ba ang anong sa time simula? Ikaw na mauna. Kasi ikaw talagang diehard pa ng Avengers at ng One Piece. Hindi naman. Parang mas marami kang saan ka ba mas knowledgeable? Sa One Piece o sa Avengers? For me, parang sakto lang. Sakto lang pareho. May mga characters akong gusto, may mga Di diehard fan ka nga. Ikaw diehard. Diehard lang. Diehard lang. Mamatay ka na ngayon. Mamatay. Game, Iron Man. So, Tony Stark. Considering Tony Stark, at some point, siya yung leader, minsan hindi. Diba? Naging leader ba ever si Tony Stark? Hindi siya diba sabi, parang ganito yan parang ganito yan yung kanilang mayroon silang personality and sub-personality. Ayan. So, another branch topic to, kaya maganda. Personality and sub-personality. Sa ilang reference ng books, isa ang wolf bilang ginagamit na psychology as personality ng men. Yan. So, meron kang beta, alpha, meron kang omega, meron kang delta, gamma, etc. and sigma. Well, at least sa mga western yan ang ginagamit nilang analogy madalas. Hindi, actually, sumisikat na siya ngayon kasi kilala na yung mga wolf na kaya nga sinabi I love her, she's an alpha. Wow. Okay. Yung klase ng alpha na babae, pinag-uusapan natin na last nung sa women over men. I see. Yan. So, yung dinedescribe doon is alpha female. Na yung bakit ang babae pwedeng magpaka-manly pero ang lalaki hindi pwede magpaka-girly. Yung girly naman, yung effeminate male na sinasabi is beta personality. Okay. So, basta nagpakita ka ng kahinaan mo, lumalabas na beta ka or mababa ka dun sa alpha. But not necessarily mean na mababa ka na talaga. Kasi sometimes, minsan, yung mababa sa atin can also manipulate us nang hindi natin alam. Okay. Yan. So, saka natin magkaroon tayo ng sariling topic dyan sa wolf personality. Okay? Gusto mo na naman mag-branch ng maganda yan. Bakit? Hindi. Kasi at some point, si Tony Stark daw ang pinaka nagsosolve, parang siya yung Batman ng Avengers. Ang lumalabas na Superman ay si Thor? Hindi. Si Captain America. Siya yung Superman, di naman siya malakas. Of course, dinedescribe mo yung lakas Pero yung putang ina, yung personality, baka kainin pa ni Captain America si Superman pagdating sa personality. Mas maganda pa ni Captain America. Baka nga mag-name ka ng mga villains ni Superman. Si Lex Luthor lang ang kilala mo
Oo, ano, sa bagay, no? Bizarro, yung mga Bisaya, hindi ko pa nga alam mga weird nga yung mga Si Captain America kasi, Brad, siya yung lumalabas na alpha. Okay. Mhm. So pagka sinabi mong alpha can take on the role, Hindi ko ganyan. na-realize yun. Oo. Kaya nga 'di ba nag-speech nung huli? Kaya nung nag-speech sila ng huli sa Avengers Endgame. Yung papasok sila ng time vortex ganyan. Yung time heist. Magta-time heist sila. Tapos para nag-speech siya. Si Captain America. Tapos sabi ni Rocket ako na parang magaling nga talaga magsalita siya, di ba? So doon pala masasabi mo na talagang leader siya yung head figure. Siya yung figurehead, and also siya yung pagka nag-isip ng mga klase ng atake. Maski nung 'di ba nung huli, Avengers Assemble, ang tagal hinihintay ng mga tao yun eh. Oo, yung assembles na yun. Binibitin lagi yun eh. Ha? Oo, kasi yun ang pinaka Avengers lang lagi nasasabi niya. Pinaka-symbol ng ng Avengers. Yung Avengers Assemble. Maski sa mga laro pagka Avengers Assemble, putya. Pero iba-iba nagsasabi. Parang at some point yan na yung kumbaga sa kay pangalan nito, Ultraman siya. Ultraman mag-unibeam na siya. Kay Voltes 5 nakalabas na yung laser sword. Pagka sinabi ni Captain America na Avengers Assemble, parang start na yung bakbakan na putya, imposible silang matalo. Ganon. Ganon pala. Oo. So nakaset. Baba kasi natingin ko kay Captain America. Ako, Brad, parang at some point, sobrang taas ng tingin ko kay Captain America. Nawiwikan ako kay Captain America. Kasi, Brad, kung napanood mo ba yung umpisa? Oo, yung first Avengers. Yung tama ba? Captain America. Okay, yung Captain America, Avengers. The first Avenger. The first Avengers, di ang dami na kagad niya, no? The first Avenger lang. Lang yung grammar. Stupid. Sige. So, si Captain America, yung personality niya talaga yung pinaka-kanyang symbol. It's not the strength, it's not the yung pinasok sa kanya, yung Nationalist. Super Soldier Serum. Yung serum. SSS, yung pinasok sa kanya. Hindi talaga yun, Brad. It's the personality. Kasi at some episodes, etong si Captain America ay tinanggalan ng power. At naipapanalo niya pa rin yung mga laban. O sa mga cartoons, para nahigop yung kanyang super soldier. Hindi naman mga kargador na yung kalaban niya. Ay, di, malalakas din. Oo. Minsan nga, nakulong pa sila ni Spider-Man sa isang tunnel eh. Siya pa rin yung nakapag-solve nung nung problema eh. Pero hindi ka ganun fanatic. Sakto lang. Sakto lang. Hook ako eh, hook. Yan, hook ako eh. Yan. So, comparison natin with Iron Man. Yan. So, pag sinabi mo kasing Captain America, alpha nga. Yung mga nakikita mo, mga mostly ng lalaki, maski sa bar, alpha yan eh. Makikita mo may mga kasamang babae na alpha personality, malakas yung personality nila. And more on, most probably itong taon to pag nagsalita is maganda magsalita. Hindi maganda yung boses maganda yung sinasabi. Articulate, tsaka pag nagsalita sila, pinakikinggan sila. The other guy, which is si Tony Stark na, ang personality niya is a little bit Sigma. Yan. Ano ibig sabihin ng Sigma? Sigma personality daw kasi ay siya yung lone wolf. Kumbaga sa isang wolf pack, merong alpha, beta, delta, gamma, ganyan, zeta, etc. Kompleto mo na pala. Kompleto pala sa wolf yung yung Greek alphabet, hindi naman kompleto kasi yun nga, hindi kompleto. Iba-iba yung nila, yung role position. Iba-iba yung role nila. So sa basketball parang iba-iba. Pagka sinabi mong beta, not necessarily mahina talaga. Minsan sila yung susunod sa alpha pagdating ng araw. Right hand man. Pero hindi rin right hand man eh. Kasi
may Omega pa. Yung Omega Para parang first mate, parang ganun. Omega parang si Einstein. May Last. malakas na klase ng beta pero he cannot take on the role na maging leader. Si Einstein kaya ba maging leader? Hindi. Si Einstein basta gagawin niya magaling siya sa isang bagay which is science. Oh. O siya paglakoy mo ng baka pag nag-swimming kayo ni Einstein, talunin ka pa din ni Einstein, gayo ka kahina. Ano yun? Natalo ka ng Omega. Oo. Para Omega point 2. natalo ka doon sa natalo ka ng isang isang eccentric na tao na hindi naman yun yung talent niya. Sobrang hina mo talaga doon. So si Iron Man daw kasi ay Sigma, yan. I-describe na natin yung Sigma. Lone Wolf. Parang yan yung Ronin. As a samurai without a master, parang gano'n. Kasi samurai may mga master. Yung Ronin parang they improve on their self. Oh. Parang si Musashi, ano? Oh, so parang hindi mo kailangan ng master, hindi mo kailangan ng kasama para ka mag-improve o kung gumaling. So si Tony Stark Mr. T. ay parang Batman ng DC. Oh. Anong nangyayari pag when all shit happens, sino ba usually kasi si Superman yan yung yung talaga ang tank na tanke nagko-command pagka dumating na siya, alam mo nang parang 50% ng ng laban panalo. Pero putya, sino ba nagso-solve na kapag nagkamali lahat, nagkaroon ng problema isa-isa. Fail safe, no? Laging si Batman ang plan B na imposibleng hindi mangyari. Oo, parang parang lumalabas na may plot armor kasi si Batman eh. Oo. So, yun, hindi daw tinatablan si Batman ng kahit hindi daw kasi ang power ni Batman ay tawag dito ay fighting ability, hindi rin ang kanyang tech, hindi rin ang kanya it's more on the plot armor. Dinesign siya para laging makawala, exactly, and hindi mo mapatay. Oo, parang ganun din si Iron Man. Okay. At some point, siya din yung nagsosolve ng problema ng group. Pero on his own tactics, on his own skills. Oo, na ang gagawin niya is gagawa pa rin siya ng skills. Hindi mo marirealize to pero lahat ng pagkakamali niya sa mga paglabas niya sa movie, lahat ginagawa niya ng paraan. Adaptive siya no? Kagaya nung una, nung nagkakamali siya, tinatama niya. Lahat ng pagkakamali niya, tinatama niya o tinatanggalan niya ng kahinaan base doon sa nakakaang either pagkatalo or self-improvement. Basta may self-improvement siya. So, ano yung mga sample niyan? Una, yung yung Mark 1 niya, yung kutsa, doon ako yun para sa akin ang pinakamaganda invention niya. Mark 1? Mark 1. Bakit? Kasi it started it all Di ba ang Mark 1 yung Ironmonger? Oo, Ironmonger. Pinalaki na lang si Ironmonger Oo. Ironmonger. Si Ironmonger yung armor na ginawa niya sa desert. Yeah. Yun yung Mark 1 alam ko Oo. Tapos sino ang nun? Yung kalaban niya, Sebastian Stein, si Stein. Yun ba yung kalbo? Oo, yung kalbo. Oo, yung parang Lex Luthor. Sino nga ba? Parang Lex Luthor, yun ang parang Lex Luthor ng Iron Man. Hindi naman Lex Luthor, is more on kasi hindi naman siya dati. Hindi siya main villain at some point si Mandarin kasi tech versus magic parang ganoon Okay. So ang nangyari, inimbento niya yung armor na yon. Tapos ano bang meron? Putya nung binabaril siya meron doon sa armor, merong mga space. Isa limited lang yung flight nun dahil yung limited yung flight. Baterya lang ng sasakyan ng ginamit. Oo. yung core kung ano-anong piyesa lang ang pinag. Tapos mabigat. Tapos siya, hindi siya mga kilos ng malupit.
Hindi rin siya ganong makakita kasi walang screen dito, yung kay, interface, yung kay AI Friday. interface, oo. Si Friday or si Jarvis muna. Jarvis Tapos muna. naging si Friday nung naging vision na si Jarvis muna, ang ginagawa is parang yung una wala pa. Tapos inahanap niya talaga yung kalay, hindi niya makita. Ganun lang yung Sa slit lang. Which is kinda true. Doon sa animation, ganun din niya inano yung Iron Man napanood niya. mo rin pala yung anime, no? Oo, syempre. Ang siste, parang hahanapin mo pa yung kalaban mo bago matira, which is dated back around 1970s, yung pinakaunang Avengers. Putya, ganun yung itsura ng Iron Man. Mukhang lata. Mukhang hotdog nga tingin ko. Mukhang hotdog na. Kulay red pa eh. Hindi, yung Iron Man sa Yung Iron Monger. Hindi, yung Iron Man na. Sa Avengers mismo, na dating-dati pa. Yung 1970s, 19 kopong-kopo. Putya, nilabas si Iron Man doon, mukhang basurero eh. Pero yun nga, at some point, tumira siya ng mga missile niya, etc. Lumipad siya, and then nawasak siya doon sa taas kasi nga limited siya pagkababa niya. Ayun, so in-improve niya. Okay? Nag-experiment siya dahan-dahan kasi yung ginamit na nuclear arc reactor is hindi ganon ka hindi pa high-tech talaga. Hindi pa high-tech talaga. Ginawa niya lang yun doon sa bomb. Tawa ko, ang laki-laki nung kinalas eh. Tapos nung nakita na yung kurtin, yun lang ang kailangan mo, yung kakatiting. So, yun. Anong ginawa niya sa one pa rin, yung nakabalik na siya sa Amerika. Inimbento niya na ulit yung Iron Man niya kasi nagkakalas-kalas na doon eh. Kinuha ni Stein yung so memorize niya na lahat yun, yung kung ano man yung mga kailangan niya. Kasi at some point para siyang ng education, brad eh. Sabi nga yung education, maaring hindi kaya nakawin sa iyo. Pero yung mga ginawa mo, yun yung pwedeng nakawin. Base do sa edukasyon mo. Yun yung nangyari. Wala kang patent, no? Oo, so wala siyang patent, etc. So nakuha yung yung Mark 1 niya. So, yung sumunod is yung inimbento niya na isa-isa kasi Mark 2 na. Oo. Mark 2, yung stainless pa lang. Pero siya pa mismo yung papasok doon. Papasok siya. Tsaka medyo bulky pa rin siya kasi at some point, bago ka maka-entrada sa kanya, may mga machine na nakahawak doon sa para sa akin yun ang pinaka-cool. Yung gumaganon-ganon pa na habang naglalakad ka kasi kailangan i-establish yung parang quick tagal. Oo, parang kumbaga sa computer naglo-loading pa eh. May konting buffering kasi. Siyempre, pag sa laban, di ka pwede para ka sailor mo, naghihintay sa'yo habang nagtatransform. Sailor! Paano? Nakaganon lang. Paano? Ganon, boy. Tapos gaganon. Kabisado. Yung kalaban mo, siya nanonood sa'yo, may rainbow. Anong ginagawa nitong hayop na to? Irahin ka ng rocket. Kung ako si Punisher, kakanin ko kagad yun habang nagtatransform. Yung nude pa lang, no? Sika ulo ka ba? Kumbaga sa laro, brad, sa Dragon Ball, kailangan nag-charge pa rin na gano'n. Nagbabagsakan pa yung mga bundok, kaya nakaganon lang. So yun yung kaya binilisan yung transformation ni Iron Man. At least dun sa Mark 1, it's better kasi sinusuot yun eh. Isa-isa eh. Eto, this type, siya na lang yung papasok dun sa Better. So, isa yung improvement, yung mabilisan. Tapos pagka alis mo, pagdating mo dun sa pinakataas, putya, meron siyang sa altitude. Pagka masyado mataas, nagsha-shutdown siya dahil sa altitude. Doon niya din tinalo yung Mark 1. Nung binubugbog na siya nung Iron Monger. Oo. So, ang ginawa niya, punta sila doon sa pagka dumating siya sa stratosphere ata, nag-yellow siya. Oo. Yung mga joints niya yung naninigas. Kasi at some point, totoo. Ganun yung mangyayari. Ganun man talaga yung aerodynamics ba tawag? Part ba ng aerodynamics? Pag sa atmosphere, mag-exit ka sa sa spaces, wala tayong
yung pinaka kasi yung Mag-freeze ka talaga to kasi yung malamig atmosphere hindi naman parang plastic yan na pag nilusutan mo butas na yung mundo eh. Okay, ano siya eh, para siyang may cover siya ng ozone ng ano. Oo, para siyang barrier na ano na tawag dito. Invisible barrier. Hindi, ano siya, invisible barrier siya. Pero hindi mo siya talaga, wala siya mismong boundary na parang eto pagka nilusutan mo to, putol na yung tali dyan. Hindi, nilusutan mo siya para lumulusot ka lang sa pinaka-pressure. Ganon. So, pagka lumabas ka na doon, lulutang ka na lang bigla, etc. So, nagsha-shutdowns yung Mark 1. Ngayon, pagdating sa mas malaki ka, mas mabilis ka mag-shutdown. Doon niya tinalo yung Mark 1. Pagdating sa second Iron Man, ang kalaban niya na si yung nangahagupit, si Whiplash. At some point kasi ninakaw daw ng Mickey Rourke. Oo, si Mickey Rourke. Astig artista yun eh. Hindi ko mawari bakit astig yun eh. Dahil astig daw, sabi nila, nakikastig na lang din ako. Titignan ko yun, ang lasinggero lang ang tingin ko. Mukha kang pirata eh. Kung pirata. Siguro kung pirata. Oo, kung pirata. Hindi pirata ba yun sa pirate? Hindi. Baka nga pag yun ang ginawa mo. Naiisip ko si Blackbeard, hindi pala yun. Iba si Blackbeard eh. Sa John Wick pala yun, yung Blackbeard. Kaya balik tayo. Yung sa John Wick, yung parang pinaka yung leader ng continent. Yung yung may-ari ng hotel. Ano ko pangalan doon. Anyway. Yeah. So ayun na si Iron Man. Doon sa Mark 2 ang ginawa, dahil nga ninakaw, binalikan siya nito ni Whiplash. Dahil ang nag-imbento daw talaga ng arc reactor ay tatay niya. Pero at some point, partner lang sila. So, ang nangyari is etong si Whiplash ay nag-imbento na sa kanya sariling weapon na parang pagka dinidikitan ka nung na at some point na yung energy mo eh. Kaya ang Whiplash yung latigo gamit. Yung mismong yung mismong latigo niya mas lalo nagiging makapangyarihan in contact with metals. So talagang pagka hinagupit ka nito, talagang talagang hiwa ang metal mo. 'Di ba yung race car nga niya nito. Parang puso. Wow. Parang hindi mo na isusuot yung Iron Man mo kung gano'n. Anong ginawa niya? Nasaan yung Mark 2 ba yun? Mark 3 na hindi. Iba, Mark 5 na yun. Mark 5, kasi at some point, parang nag-e-escape Mark 5 na yun, yung nasa maleta. Kasi lumalabas, hindi talaga, kasi mag-ano ka muna ulit magpo-prototype, tapos merong effective na ulit na suit. So, anong ginawa niya doon? Pucha, nasa attache case. Puta saan nang galing yung mga bakal? Di ba? Parang nanotech na rin eh, no? Late lang. Pagsipa na gano'n, bumukas yung attache case, may tinapakan siya. Pagtapang niya, hinatak niya gano'n, tapos ginanon niya, in-stretch siyang gano'n. Pucha, bumalot ng gano'n yung bakal. Parang nanotech na nung sa Infinity Gauntlet ba yun? Yung ang late lang, maya-maya nagkasya kay Hulk. Hindi lumalaki. Ano lumaki yun? Parang gano'n eh. At some point gumanon eh. Nagkasya kay Hulk, ang late lang. So yun yung mga panlaban niya. Tapos paano niya napagkasya? So lumiliit yung kanyang portable. Kanyang weapons. Kasi yun yung difference sila ni War Machine eh. Si War Machine, heavily armored itong si War Machine. Heavy armor talaga. Na Gatling gun, etc. Siya, ang weapon niya is more on precision rather than accuracy. War Machine. Pikon yun, si War Machine. Oo. Yung pinagtawanan yung niya, yung password na tinutukan. Tinutukan na ganda. Pikon. Inosenteng tao, tinutukan mo dahil lang napikong kayo. So, etong si Tony Stark at some point ay ini-improve niya na yung sarili niya lang. Lagi, always. So,
makita mo doon na yung absent nung last na doon sa suit niya, meron na yung bago. Kaya lang, at some point, may mga nasasacrifice din. Siyempre, mas manipis na yung bakal nun. Manipis, oo. Oo, not necessarily na can withstand a lot of pressure pagdating sa whiplash na sinasabi. Tapos, ayun na. Ano yung sumunod? Avengers na eh. Okay. Yeah, Avengers na. Ano Avengers meron doon na sa ata. Avengers? Kung kay Thor. Pucha, yung suit lumilipad on his own. Oo. May, Sumusunod pa sa kanya, no? Hindi. Isang suit pa lang na magkakasama sila. Pero para siyang nakaganon na estatwa. Para siyang kumbaga sa yung sinusuntok sa boxing na Punching bag. parang ganun lang kalaki yung suit niya. Tapos sumusunod doon sa kanyang pinaka-interface na relo. Oo. Ang iWatch siya yata may pinakaunang iWatch eh. So ano meron doon? 'Di ba inano siya nito, nahulog siya. Parang Kim Chu. Kasi parang si Totally si Loki. Susunod. Ano ginawa? 'Di ba umalis siya doon sa building para tumalon siya tapos. Diba hinulog ata siya ni Loki ron. Oo, hinulog no. Sinipa ba? Malala. This is Sparta. Sparta siya. Sumunod yung sa kanya, yung parang punching bag na hotdog na Ganun, no? Yung punching bag na hotdog. Tapos pumasok isa-isa. Elib din ako doon. Parang the more na lumalabas yung movie ni Iron Man, mas lalo ka na elib eh. Kasi bawat may improvement. May ine-expect ka, puta, bagong suit na naman to. Kay Batman, hindi. It's more on, ano ba ilalabas ito ngayon? Parang ganun eh. Diba? So, di pumasok yung tech niya ngayon. Tapos, laging may improvement siya lang. Tinalo nila si Loki, si Loki at some point. Oo. Tsaka yung mga bata ni Thanos. After nun, tawag dito, Iron Man 3. Anong meron doon sa Iron Man 3? Yun ba? Hindi ba naunang Iron Man 3 bago yun? Iron Man muna, Avengers muna bago Iron Man. Ganun ba? Alam ko Okay, kasi ang naalala ko sa Iron Man 3, ang improvement, yung mga armor niya lumilipad na ng pira-piraso. Separate. Di ba mas mabilisan nga yung naka-hotdog? Hindi, yung naka-hotdog kasi hindi mo kaya ipasa. Kasawag. Ang ginawa niya, di ba? Ginawa niya. Nagsayo. Nagsayo na gano'n. Parang ganun no? Ako sa bagay, kung is one piece lang siya, kung naharang yung isang piraso na yun, totally wala siya. Wala na, Ano meron? May isa. At least may isa ka na kaagad, no? Kung may mauna yung kamay mo, may pang tira. Kaya lang, at some point, prototype lang yun. Hindi pa... Sa 3, yung Iron Man 3. Prototype niya pala yun. Ni-release siya pala yun. Palpak. Palpak pa na lolobat din. Gano'n. Ganun. Dumating eh. So, ang nangyari doon is mahina din siya. Yung prototype na yun ay pwede din sa tubig. Kasi nung tinira yung ang yabang kasi Brad eh. Water. Sinabi yung address eh, di ba? I live at Malibu, ganito. Tangay. Tapos tinira ka ng mga terorista. Biglang tataka ka eh. Nagtaka ka pa. Nagtaka ka pa, tanga ka. Parang gano'n. So, ayun na. Pinasa niya kay Pepper Potts, tapos kinuha niya ulit. At some point, nag-iba yung buong base niya. Pero nandun pa rin yung mga armor sa loob. Ang gaganda ng mga armor niya. Parang, tapos yung huli, sa movie, parang pinaputok nila isa-isa sa surprise kay Pepper Potts na magbabago na ako. Kasi parang kakibat din nung kanyang pagiging Iron Man yung responsibility na nagkakaroon na siya ng anxiety doon eh. Nagkakaroon na siya side effect lang din kasi nung nung poison niya. Hindi, gumaling na pala siya doon, yung poison sa tuyata. Sa yung poison. Tapos, di ba, napalitan ng triangle? Yung Ayala triangle. Yung kanya, sabi ko ba? Trinoma ka mo. Na trinoma.
Parang sabi ko, uy, parang ano. Kasi una, bilog talaga eh. Tapos naging, ang pinaka ano talaga ni Iron Man, yung pinaka malakas talagang atake niya, ito lang yung wala, proton cannon. Di ba si War Machine yun? No. Iron Man pala yung proton cannon. Proton cannon nga eh. Ano yung proton missile yung kay War Machine. Proton missile, tapos yung may ganyan pa, yung gumaganon, tumitira patas na War ganon. Destroyer. War Destroyer, yun yung mga atake ni Si, kasi, yung proton cannon, which is i-discuss natin later, kasi i-improve pa ulit yung armor niya eh. At some point, nung nasa, Avengers Infinity War, meron na siyang suit. Ginaganon na lang. Yung nanotech na, no? Ay, hindi pa pinipindot yun. Sa endgame yung pinipindot eh. Yung may hinahatak pa siyang ganon bago niya pipindutin. Ay, yung na yun ay nanotech. Okay? Pero hindi pa yun yung advance. Saan ba niya nakuha yun? Sa kila Shuri ata, no? Sa Wakanda? Hindi ko maalala. Hindi ako Kasi sure. yung kay Black Panther yung alam ko naunang nanotech eh. Oo, nanotech yung kay Pero sa ganun lang, sa mukha lang. Dahil yung suit niya, nanotech na yun dahil dun sa Quintas. Baka doon nagsimula. Oo, baka ginaya niya at some point. Kasi ang pinaka-goal talaga ni sabi nga ni Hank Pym, si Ant-Man, yung pinakaunang Ant-Man, na ilayo mo kay kay Stark yan, yung tatay. Kasi matagal niya ng goal yung yung nanotech. Suit ko, yung nanotech. Yun lang meron siyang most of, yung pinaka-technology ni Hank Pym is the nanotech. And yung pagliit nga, pag-shrink nga, yung Pym particles. Na Madamot pag na-harness mo naman, dahil mo nang pwedeng gawin. Dami. In comparison do sa limitation. Infinite ang application. In comparison do sa ni Tony Stark na isa-isa. Per function. So ang nangyari, etong si Tony Stark, may may nanotech na. Tapos kaya niya may na siya, may jet booster na siya eh. Kasi at some point, etong di ba nung nagwala si Hulk doon sa Avengers 2, Age of Ultron, hindi niya na-control. Hulkbuster yung gamit niya noon eh. Tapos sinuot niya yung Hulkbuster. Tapos binomba niya, binakas niya sa suntok si Hulk eh. Isa yun sa mga naging go to sleep. Go to sleep. Hindi naman nakatulog. Isa yun sa mga naging niya, na paano solusyonan per problem. So, bawat yun, naisipan niya na, yun sa one, di ba, hindi siya makapunta sa space ng mabilis. So, anong nangyari doon sa nanotech, isipin niya lang, gagawa ng weapon si Jarvis or gagawa ng booster or technology si Jarvis. Anong nangyari? Nagkaroon siya ng rocket mismo. Parang nag-unify yung paa niya and then kaya nang umangat do sa space. Baka high-tech na. Hinabol niya yung ship eh. Tapos itong Give me some juice. Friday yun, si Friday. Give me some juice, Friday. Si Jarvis, vision na eh. Ayun, di hinabol niya. Tapos, syempre, may suit na din si Spider-Man. Pagdating no sa yung kanya, Iron Spider. Iron Spider ba tawag? Iron Spider. At some point, hindi ko maalala. Hinabol niya sa space. Paghabol niyang ganun, kaya na din yung na may oxygen, etc. Kompleto na Kompleto na. Yun ata yung pinnacle ng kanyang creation yung nanotech. Na-improve niya pa ba yun? May ilalagay ka. Ano pa i-improve mo doon? Halos lahat na. Avengers Endgame. Di ba yun din yung nanotech? Mali. Sa Avengers Endgame, anong panangga niya? Sa Infinity War. Yung parang yung nagbakbakan sila ni Thanos. Yung shield na parang laser na Hindi, yung sa Endgame na yan eh. Ang shield niya nun, gumanon muna siya. Yung heavy na shield. Tapos meron siyang sa likod, di ba? Yung parang lumalabas na parang thruster, tumitira mismo ng kanyon.
Yun na yung supposedly lumalabas na proton cannon niya. Pero hindi pa talaga yun ang proton cannon. Ang nangyari is, inubo siya ni Thanos eh. Pinagsasaksak siya. Tapos, ang problema doon sa nanotech, nasisira. Okay? So, ang nangyari, Endgame, nung natalo na sila sa Infinity War, Endgame, ang meron na siya, yung tech na ng Wakanda, kasi kasundo niya na sila Shuri eh. So, meron na siyang shield na Bombe! Yung shield, pala yun. Yung shield na parang gano'n, na parang hologram lang. Oh. Kasi pag tirahin mo yun, hindi ka rin mauubos. Diba, sinuot ni Hulk yung tapos pipitik na siya. Yun yung ginamit niyang shield. Okay. Oh. Tapos more on yung kanyang is mas mabilis na. Depindot na lang. Oh. Nandun na mismo yung niya yung pinaka weapon siya. Kung ano isipin niya gagawin mismo nung na-improve niya pa yon. Which is wala na kasi patay na siya eh. Pero bago natin siya patayin, ano yung mga improvements ng armor na sumunod dapat ni Iron Man sa comics or sa animation? Bleeding edge technology. May bleeding edge sa comics yan. Oo. Wala na yun dun sa yung bleeding edge Brad, nasa dugo mo. Siya matindi yun So, hindi niya na kailangan ng kailangan masugatan muna siya para hindi, may pori ang dugo mo eh. Pag nagpa-cupping ka, nagpa-bote kang ganon, hinigop, ano nangyayari? Namumula. Sobrahan mo yung pressure, lumalabas yung dugo mismo. Kahit hindi mo sirain yung kahit hindi mo i-blade yan. So yung lalabas na lang talaga sa balat niya. Sa pore, oo. Pag parang yung sa cupping. Oo, parang yung mga katipunero yung maghihiwa eh. Bakit pa kayo naghihiwa? May ballpen naman. Oo nga, no? Yun yung so lumalabas na yung weaponries niya sa dugo. Kusa na sa balat na lang. So kunwari, pagka sinuntok na siya dun sa comics, gaganon siya tapos may lalabas sa agad na weapon bago pa siya mag-transport. Yun yung prototype Stig. So buong katawan niya na yung armor, no? Kahit hindi niya pasuot. Kusa nang lalabas. Kusa nang lalabas yung kasi ang nangyari, yung mismong nanotechnology niya doon, gumagawa mismo ng nanotech. So kunwari, at some point, pero pabilis, kasi yung instant, yung tawag dito, yung earlier na prototype ng bleeding edge is limited din yung armor niya. So, para surface level lang. Pero pagka, yun na nga, yung kinailangan niya ng mas makapal na armor, mahirap. So, yun yung paliwanag doon sa pangalawang nanotechnology na ang mangyayari is gagawa ng nanotech din, yung mga nanotech out of nowhere. Kasi at some point, nahaharness na nila yung yung parang dark matter doon sa movie, parang creation out of nowhere. Ayun. After nun, isa pang meron pa pala after bleeding edge. Hindi. Sabihin na lang natin yung bleeding edge yung malakas. A. Kasi malakas yung tech niya. Yung B na yung parang almost minsan depende sa gamit eh. Uro metal na Iron Man. Ano yung uro? Oo, yung Dying Star. Yung ni Toro. Oo. May ganun pa pala, no? Oo, anong meron? Nagnanalify ng power na Infinity Stone. Oy, sina. 'Di ba sa suot niya, hindi siya natali. 'Di ba pag pumitik ka ng Infinity Stone, bam, damage ka rin, di ba? Damage ka din at some point. Pero ayun nga, yung planet, hindi agad damage. Pwedeng, surface level lang. Not unless talagang sadyain mo na i-damage yung planet. Same thing sa uro metal. Hindi mo mapapatay kagad yung star. Not unless sasadyain mo. Okay. Kasi ang nangyari nung nagbakbakan sila nito, di ba? Tinira niya ng pagganon. Anong desire ni ni Thanos. Di ba tinira niya si Thor na gano'n? Yung power na parang rainbow, scatter lang eh. Tinatagusan lang nung Stormbreaker. Pero Stormbreaker is not Mjolnir. Okay? So, ang nangyari, Stormbreaker, pwede siya wield ng kahit na sino. Pwede siyang hawakan ng kahit na sino. Kaya hinahawakan niya meron ding power yung Stormbreaker na yung bridge
Yung kaya nila mag-teleport ko saan. Sa Asgard. Bifrost. Bifrost. Oo, may power din ng ganun yung Stormbreaker. So yung Uro Metal can go any places with the Uro armor. So kahit saan kaya kahabulin ni Iron Man. Oh, yun. So mas improvement nga. Laki ng improvement. Magtago ka ganito. Maganda lang sa Bleeding Edge. Ano siya, mas personal siya, 'di ba? Kunwari, nagkakape ka sa Starbucks, bigla ka na sinaksak dito. Nagtuturo Hindi ka na kailangan gumalaw na yun. Pag saksak mo ngayon, may bigla na may mag-aarmaw sa leg mo. Uy, yung ginagawa nito. Malis ka nga, nagkakape pa ako. Di sinaksak ka ulit na sa ulo naman. Dito naman nagkaroon ng armaw. May condom ka na bakal eh. Kailangan mo ng protection. Bago umaksyon, protection. Kaso bakal. Kulay red. Yun yung ni Iron Man, Uro Metal. Tapos nanalify niya nga Infinity Stone. Pucha, yung Infinity Stone sa Loki, Brad. Pabigat lang sa paperweight lang. Binuksan yung drawer. Ano to mga Infinity Stone? Infinity Stone. Nagpapatayan kami dati para dito. Parang yung bad trip niya, parang napailing na lang. Kuha ko kamot ulo kong gano'n. Tapos, ang problema, dinando na. Hindi mo kaya gamitin. Wala siyang power doon sa loob. Kasi universal level lang yung power na Infinity Stone. So, at some point, yung sinasabi ko sa'yo, failure yung Iron Man 3. Okay? Pero Iron Man 1 started it all with John Favreau. Siya talaga ang pinakamagandang Iron Man sa akin, yung una. Pinaka-matalino talaga at some point. Kasi started it all. And may mga sacrifices na rin siya para gumanda. Si Happy Hogan, yung director. May mga sacrifices na rin siya para gumanda yung mismong Iron Man. So, bigyan kita ng sample, yung si Mandarin. Hindi si Mandarin talaga yung 3 pero pinalalabas siya yung parang pinaka-arch nemesis ni Iron Man. Doon, ang ginawa nila, yung namumula, sumasabog lang. Namumula na sumasabog. Yung kalaban, di ba? Namumula, nag-iinit, sumasabog. Oo, yun yung kalaban nila. Pero ang totoong Mandarin, yung nasa Shang-Chi. So, yung success ng Shang-Chi ay nakabase sa failure ng Iron Man. So, kung kinalaban na ni Shang-Chi nun si Iron Man, of course, Iron Man 3 yung magsasucceed na movie. Dahil ang ganda nun. Ang hirap mo, paano mo tatalunin yung 10 rings? Sabagay. At doon hindi pa pinapakita sa Shang-Chi. Tawag dito, spoiler. Spoiler alert. Spoiler to kasi kung nanonood kayo ng animation, doon sa 10 rings, bawat isa doon may kapangyarihan, may vortex, etc., etc. Per ring. At kinuha lahat ni Iron Man yon isa-isa. May test yun. Parang lahat ng test ay muntikan siya mamatay. Ganon kabigat yung 10 rings. Tapos naagaw lang ni Mandarin. Ni Mandarin. Si Mandarin hindi talaga siya at some point parang pinalalabas na Chinese na na dun sa movie. Tapos ang ginawa nila, naghati sila, nagbakbakan sila nung anak niya, di ba? Bakbakan sila ni pangalan ng anak niya, yung anak niya, si Hindi ko napanood kasi. Ha? Hindi ko napanood. Shang-Chi. Nagbakbakan sila. Ano nangyayari? Yung makikita mo naman sa trailer yun. Makikita ko sa trailer. Diba? Ang ganda nung Pero it's a waste of the rings. Sabi kong ganon. Kasi hindi naman ganito talaga ginagamit yung rings eh. Isa-isa yan. May pakyo, may So, yun yung parang pinaka-success ng Shang-Chi dahil sa failure ng Iron Man 3. Kaya pala blockbuster ang Shang-Chi, no? Oo. Hindi ko na dahil nilaban nila yung totoong Mandarin. Oo. Pala yun. Ngayon, anong meron kay Iron Man? Personality din. So, sa Sigma personality, sinosolve niya on his own yung mga problema sa diskarte niya. Parang nag-aaral siya, parang pinoproblema niya na lahat. Kaya nga nagkaroon siya ng anxiety dahil kay Ultron di ba?
Kasi yung goal niya kay Ultron, magkaroon ng weaponized army ang buong mundo na hindi na niya kailangan bantayan. Yun yung goal niya, yung makapag-relax talaga eh. Kaya nung namatay siya doon sa endgame, parang sinabi na lang ni Pepper Potts na it's okay, parang gano'n na parang pwede ka na mamatay, pwede ka na mag-relax. Parang awa mo na, mamatay ka na. Parang gano'n eh. Kasi wasak siya eh. Pag-stop niya, which is yun yung kind of irony ng ng Iron Man, kasi dun sa end ng movie, sinabi niya, I am Iron Man. Tapos pagdating ng Avengers Endgame, ang sinabi niya lang, I am inevitable si Thanos, di ba? Nung naagaw niya yung stones, kasi at some point nung nag-holding hands sila, puta na kukuha na pala nung stone. Ang hindi ko sa utak ko, ganun ba kalakas si Thanos? Hindi niya alam na naagaw na sa kanya yung stone. At some point, pumitik pa din siya. Hindi niya nakaramdaman na wala sa kanyang naboboy. Naboboy. Kasi, si Thanos doon sa endgame, pinakita yung kanyang pagiging warrior talaga. Dahil pinagtulungan siya nung tatlo, wala siyang Infinity Stone. Meron lang siya yung kanyang dual blade sword na pagkaginay na yan mo pantay. Adamantium yun eh. Kaya nung binagsak ng uro din yon at some point. Nung binagsak kay kay Captain America, wasak yung vibranium ni Captain America. Dahil ang kahinaan pala nung vibranium nung shield at some point ni is yung uro pag binakbak yung wasak yung shield niya eh. Tapos nung huli, ayun na. Nakagaw na niya Infinity Stone and then I am Iron Man. Pag-snap niya. Nare-revive sana si Tony kung we are Iron Man ang sinabi. Kaya si Groot to. We are Groot. Nabuhay. Hindi na tayo yun. Di ba kung selfish eh. Selfish eh. Masyado pabida. Masyado sinarili. Kung we are Iron Man ang kay kalokohan. So si Iron Man ay wasak talaga kasi si Hulk nga lang eh na gamma ray na kumbaga na-absorb na lahat ng klase ng gamma ray lahat ng radiation. Wasak din yung kamay niya. Damage pa rin. Tapos pinakita doon sa She-Hulk kung paano niya hinil yung sarili niya at some point dahil kailangan niya maging tao ulit para mag-heal yung kanyang gamma radiation kasi parang kumapit na yung sakit sa'yo eh. Dahil doon sa pag-snap niya eh. Na-cancer. Yun ang pinaka-importanteng snap din. Kasi wala sila kung hindi nag-snap, wala yung backup kung hindi nag-snap si Hulk. Minsan na natin yung yung pag-snap ni Hulk eh. Underrated. Underrated yung pag-snap ni Hulk. Parang biruin mo, tinakay niya buhayin si Black Widow. Tinakay niya buhayin yung mga napatay dun sa pagkahulog dun sa So, pag snap niya, wag gumanon pa. Tapos pag snap niya, inimatay din siya. Tapos labas yung labas yung Infinity Gauntlet. Pag labas na gano'n, paano lumaki yun? Di ba? Yun na yun. Nanotech. Hindi naman nanotech. Hindi naman pinakitang nanotech dahil nag-transform. Ay, ano ba meron pagka gano'n? Nanotech na nga yun. Sinabi niya eh. Okay. Nung nag-snap na, ayan na, wasak na siya. Tapos, nagdrama-drama si Spider-Man. Si Tom Holland, drama. Mr. Stark, ganyan. Drama-drama, etc. So, pinatay doon si Tony Stark doon sa movie. Na medyo nakakalungkot. Nawalan na talaga ako ng gana eh. Ikaw, fanatic eh. Ako, nawalan ako ng gana nung namatay natin si Tony Stark. Si Rocket na lang ang ko. Si Rocket, pana ako ni Rocket nung pa eh. Akala ko Iron Man. Hindi talaga si Iron Man ang favorite mo. Hindi si Iron Man, si Rocket kasi nakaka-relate ako kay Rocket. Pero ibang topic pa yun. Hindi naman yun ang natin eh. I-relate na ba natin sa... Ikaw muna, yung kay Iron Man. Castaway muna. Castaway muna? Castaway. Kwento mo na yung Castaway. Ano ba yung kay Castaway? Castaway lang. Walang connect muna kay Iron Man. Castaway, di ba si Tom Hanks? Yung... Tom Hanks? The Hanks? Tom Hanks. Sila Brad Pitt.
Sino kayo ng Hanks? Sila ano ba Jericho yun? Rosales, si Dieter, si... Kasama ba si doon, yung si Raulo ngayon, yung nagpupuputak doon sa social media? Sino yung malaki katawa? Carlos Agassi? Oo, kasali siya doon. Oo, kasama siya doon, no? Pucha, Pag nakikita ko yun, scroll up ka agad. Steroids din yun, eh. Lahat daw ng mga video niya nakahubad. Hindi ka ba nilalamig? Magdamit ka. Ayun, si Tom Hanks. Story ng Castaway, kung tagal na rin, napanood ko eh. Di ba taga-deliver siya ng FedEx? Oo. Tapos yung nagdi-deliver na siya supposedly kung saan area. Parang bumagsak yung eroplano. Tapos Eloprano. Nung bumagsak yung eloprano niya sa Talaga tinama mo. Oo. Binali mo na yung pagkakatama mo. Para sa'yo, para matuwa ka. Ayun nga, nahulog na-stranded siya, kaya nga castaway. Nakastaway siya sa isla na parang no means kung paano siya maka ng tulong, ma-rescue ba. So yun, tapos survival siya for 4 years. Parang dami niyang ang dami niyang struggles doon eh. Kasi yung palang mag-isa ka sa isla, mabuwang-buwang siya ron eh. Ano meron doon sa isla? May mga ba doon? Apple? Wala, no? Walang doon, wala halos. Parang coconut lang eh. Coconut, tapos yung mga seafood. Tapos ang ginamit niyang mga materials for yung mga tools na ginamit niya, yung mga naanod din na FedEx. So kung wala yun, mahirap din talaga. So tawag dito kung ano ginamit niya doon, yung binuksan niya yung mga ibang gamit kasi no choice na siya eh. Pero nagtira siya ng isa para masabi na meron pa rin siyang purpose. Kasi kung wala kang purpose, di ka talaga mabubuhay. So, yun ang purpose niya, i-deliver yung kaisa-isang package na yun. Para mabuhay pa ako habang para may may reason siya mabuhay. Hindi ko pa ma-deliver to. Kumbaga purpose-driven life. Meron siyang purpose pa na natitira. Ang gusto ko lang doon yung si Wilson. Si Wilson, yung bola. May nakita kong meme niyan yung siya talaga, nasa-psycho siya. Yung ikaw yung nasa palabas yung prostitute ni rentahan. Ikaw yung nasa palabas Hindi, wag tayong mag-usap, walang usap-usap, suot mo yan yung bola yung ni Wilson, suot sa ulo. Walang usap-usap, suot mo lang yan. Bumigay kay Wilson. At some point, parang sinexualize si Wilson. Nakita mo rin ba yung meme? Parang. Ayun nga. So, ginamit niya si Wilson kasi hindi ka mabubuhay talaga ng mag-isa. Ang no man is an island, sabi nga. Kaya, hindi talaga kaya ng tao mabuhay mag-isa. Kailangan niya ng interaction. So, inimbento niya sa isip niya si Wilson bilang kaibigan niya. Kasi gumawa siya ng mga kung ano-anong paraan para makasurvive. Gara siya gumawa ng apoy, magluto. Ayan. Tapos nung eventually, nakuha niya yung mga ibang pyesa na inanod, mga FedEx. Gumawa siya ng balsa. Gamit yung yung mga materials na yun. Hanggang sa makalabas na siya ng isla. Tapos doon na siya na-rescue. Ayun. Nung na-rescue siya, sadly, may asawa ng iba yung niya. Oo. Yung misis niya. Yun yung parang isa sa pinakamadramang lungkot no? Pagbalik mo, wala namang problema. Isa pa yun sa naging purpose kasi niya. wala talaga silang problema, di ba? Sa kanilang marriage. Inahas lang siya nung isang nung attorney ata yun. Oo. Yung support kunwari, yung pala ibang support na yung kaya sinasabi na hindi pwede magkaroon ng pagkakaibigan ang lalaki at babae. Dahil ibang topic. Kasi at some point, pagka lalaki ang kumaibigan sa babae, most probably, meron siyang desire. Ulterior motive, no? Na baka ikaw lang yun. na parang, hindi, may mga kaibigan ako, kunwari, misis ng mga barkada, pero wala kang desire na ganon. Okay. Ang lumalabas kasi, na yung mga
tinatawag na bano o tawag dito mga torpe. Ang diskarte kasi nila is kaibigan muna. Di ba? Okay. Dadaanin nila sa friendship tapos para makapenetrate sila, para madaling bumigay sa kanila yung babae. In comparison do sa lalaki na yun kagad yung motive niya. Manligaw. Ikaw, ganun ka ba? Ako, ganun ako eh. Pagka gusto ko, manliligaw ako. Wala na sabihin ko, either kaibigan ko, either girlfriend ko, o doon ka. Pwede ko rin, pagka meron din ako ugali na gusto ko yung babae at sinasabi ko talaga gusto ko, pero wala naman ako intention na manligaw. Sinasabi ko rin yun. Kung tatanungin ako. Paasa ka Pero pala. at least, di ba naman yung paasa? Ba't naman paasa? Kung wala namang gusto ni pumaasa. Sabi mo, gusto mo. Ba't mo sinabi? Hindi. Ano pang goal mo? Para wala nang para walang awkward sa akin. Kaya lang nagiging awkward din. Nagiging awkward. Pucha, tingnan pala kita, awkward na eh. Okay, ikaw yun. Hindi, mabuti ng honesty nga, di ba? Honesty Para wala nang ano. In comparison do sa kunwari kaibigan, ganyan. Tapos may boyfriend yung kaibigan niya, yung babae. Tapos kapag etong babae, nagkaroon sila ng problema nung boyfriend niya, oo nga dapat talaga, parang tatraidorin ngayon. Parang chuchu. Patraidor yung mga diskarte niya. Pangit yun. Oo. Ako, at least honest ako, sabihin ko na kung gusto ko. Pero kung Huwag mo na intindihin yan. Huwag mo na intindihin yan. Ulul. Next topic yan. Pwede natin So, si Castaway. Isa pa yun sa mga naging reason niya para mabuhay. Kasi nakikita niya yung lakit ng babae, yung misis niya, na yung picture. Kaya, family heirloom ng babae yun, na ipinaano sa kanya, pinaalaga sa kanya. Sabi, wag mong iwawala. Ang ganda-ganda pa nung lakit na yun, brass. Makinang pagbalik kinakalakalawang na. Siyempre, sa dagat ba naman Kaso po paano mo ibabalik? May asawa na. Binalik niya pa rin. Pamana yun Tapos yun nga, ang naging ending, yung package na yun, yung kaisa-isa na yun, yun yung nagbigay sa kanya ng purpose. May wings of angel pa yun Alala ko yung symbol. Sinubukan niyang i-deliver. Nung i-deliver niya, naligaw siya. Tapos nakilala niya ngayon yung babae, yung pagdi-deliver nung package. Yun ba yung nasa crossroads sila? Oo, nasa crossroad. Yun yung babae na na yung angel, wing of angel yung symbol niya. Kanya pala yun. So parang yung tawag dito, open ending. Pag diniliver niya yun sa babae, mare-recognize na ito yung naging reason ko to live. Kaya romantic din Pero doon na Pero hindi ka nanonood na romantic. Hindi ko rin pinanood yun dahil sa romance. Pinanood ko yun sa survival. Pero kaya kinilig din ako. Kinilig ka. Paano ka kilig? Sapat na ba yan? May masasabi ka pa ba sa Castaway? Wala na. Na-experience ko siya dati. Nakakasaway ka din. Hindi nakakasaway. Yan yung trip ko dati. Papunta ako sa isang lugar. Tapos, punta ako dari. Pasakay ako puntang Ilocos. Tapos tulog ka sa bus. Tapos pagising mo, stop ka na doon. Labas ka ng bus. Kahit saan ka pa mapadpad. Oo. So, hindi ka makakarating sa Ilocos talaga. Paano kung magising-gising ka, dito di ako makasurvive dito tulog. Ikaw yun. Tulog sa sarili. Yun nga yung goal Tapos, wala kang pera pabalik. Yun yung masarap na parang test mo sa sarili mo. So, anong ginawa ko nung una? Kasi, at some point, nasa isang areas ako na farmland. Kakaiba trip na ito. Parang hindi ko alam kung kung Pampanga yung makalagpas pa o Palaon yun na. Layo naman ng Pampanga sa loob yun. Yun na yung magkasunod halos Ano ba Tarlac yata? Tarlac, in between Tarlac, La Union yata. O Tarlac, Pampanga. Hindi ko maalala Kasi way back pa way back pa. Hindi, may pamasahe ako pa uwi nung ang huli. Pero nung papunta lang. Yung pa uwi, wala ka pamasahe. Ngayon, ang goal, paano ka makakauwi? Tsaka, spend 24 hours dun sa lugar. Paano ka din kakain? Wala kang tent, may tent ba ako nun? Yung una, wala akong tent. So, tinetest mo doon yung yung kunwari, ability mo. Pagdating sa isang bansa, kunwari, manakawan ka sa ibang bansa. Tapos makuha lahat ng pera mo.
Anong gagawin mo? Passport mo, etc. Pupunta ka sa embahada. Kung lumayo ka na, nasa probinsya ka. Anong gagawin mo? May embahada ba doon? Wala. Wala. So, paano ka pupunta doon sa embassy? Yun yung goal. Kaya ako naisip siya. Para imaginein mo, kung nasa Pilipinas ka, paano ka pupunta sa Maynila ng pabalik? Kasi kunwari, punta ka sa embassy ng Manila. So, ang gagawin mo, hanap ka ng way to survive. Ang ginawa ko doon, kasi naglalakad-lakad ka eh. Tapos, syempre, farmland yun, yung ibang punta ako doon sa isang area. Pucha. Gulat ako, uy, ganda naman na expedition nito. Parang baka amo. Yung may-ari ng farm. Yung farm, ang tanim hindi hindi rice ha. Iniisip kasi sa agriculture, pag sabi agriculture, bigas kagad eh, no? Hindi, madami tayong tanim. Merong kape, merong ganyan. So, pag pakilala ko doon sa pinto, dito nagsinungaling ako, life or death situation na eh. Kasi, saka what if mo yan eh, yan naman talaga yung goal mo in the first place, di ba? Sabi kong ganon, sir, yan, nanakawan po ako. Sabi ko, which is wala naman talaga akong pera. So, para magtiwala sa akin yung tao, magbibigay muna ako sa kanya ng tiwala ko. Ginawa ko, sir, ito po yung aking cellphone. Yung cellphone pa nun, yung hindi pa maganda eh. Di keypad pa. Di keypad pa. Ito po yung cellphone ko. May relo pa ba ako? No? May relo pa yata ako nun. Ito po yung relo ko. Tsaka wallet ko. Pinakita ko, wala talagang pera. Wala ding card. Kasi yun eh. Estudyante pa lang ako nun eh. Ito po yung wallet ko, sabi ko ganyan. Nanakawan po ako, sabi ko, baka po meron kayong trabaho may offer yung amo po ninyo. Kasi yung nag-receive sa akin, yung parang farmer. Baka po meron kayong trabaho na may offer sa akin. Pasakay lang pabalik ng Maynila kahit isa o 2 araw po na trabaho sana para makabalik lang ako. Sabi kong ganon. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Sinukat ka, no? Sinukat yung pagkalalaki mo. Hindi, joke lang. Sinukat kang ganon kung nagbibiro ka ba talaga or nagloloko ka ng tao. Kinuha niya. Pagkuha niya, parang yung kumbaga sa mo sa kanya, yung deposit, collateral. Kinuha niya. And then, itong akala ko na boy, yung pala yung amo, yung pala may-ari na expedition, gagi. Yan yung may-ari ng expedition, Brad. Sorry, sabi ko, mukha ko kasi kayong boy. Sabi ko gano'n. Sabi ko gano'n, nasaan po ba yung boss? Hindi, ako yung may-ari. Sabi niya. Sa pala yung may-ari ng expedition. At that time, nagbago yung paningin ko pagdating sa farming. Lumiwanag bigla. Lumiwanag yung tingin mo sa tao. Hindi mo pala pwede maliitin ng farmer. So, ano pa ba meron doon? Dito lang naman ata sa Pilipinas mahirap ang mga farm. Meron siyang babuyan. Yan. So, sabi niya gano'n, sige, trabahuhin mo lang to, linisin mo yung parang babuyan ko. Hindi dinala niya ako. Parang mga 30 to 40 plus yung pulungan, napahaba. Linisin mo yung isa-isa, babaldiyuhin, parang tutubigan mo. And at the same time, pawalisin mo lang kahit di mo na sabunin, di mo na kuskusin. Pawalisin mo lang yung para mga dumi nila, ganyan, yung mga pinagkulitan nila doon sa loob. Tapos pawalisin niya mo palabas kasi may parang parang pinaglalagakan yung dumi niyan eh. And then yun na. Pagdating ko ng nung natapos na ako, mga 7, bago pa, 7:30, sabi niya, inaya niya na ako kumain. Kain na tayo, ganyan. Sabi ko, hindi, tapusin ko po muna to. Natapos ko ng mga alas 8 ba? Gabi na. Gabi na. Kasi, mga hapon ako nag-umpisa eh. Hindi ko alam kung alas 3. Wala kasi ako relo eh. Alas 3 o 3:30, mga ganon. Tapos mga gabi na ako natapos. And then, yung pagdating ko pa lang doon sa loob, may pa-pizza pa. Sabi, umorder pa ng pizza. Anong pizza yan? Hindi ko maalala. Hindi ko alam kung Shakey's o Pizza Hut eh. Hindi ka mangyak yung humanity. Pagdating ko doon sa eto, kain ka muna, ganyan. Tsaka may mga pagkain talaga na healthy.
Sabi niya, baka hindi ka sanay doon sa ulam namin eh. Pucha, yung pa yung nagsabi na ka-expedition. parang ano eh, gulay pa. Hindi ko alam kung parang ano yung sa ano, gulay na Ilocos. Dinengdeng. Dinengdeng, parang dinengdeng pa yung ulam eh. Tapos ano, may isda, may galunggong. Tapos may pizza. Sabi niya, baka kasi hindi ka sanay sa ano, sa pagkain healthy. Pagkain ganito, ganyan. Pagkain mayayaman. Sa akin pa yung nahiya sa akin. Siya pa yung nahiya sa akin, no. Tapos di kumain ako. And then, binigyan niya ako ng ano, eto na yung pasahod mo, hindi ka na kailangan abutin ng 2 araw. Sabi niya gano'n. Nakita ko naman na gusto mo talagang makatulong at tinakabaho mo naman yan. Ito na yung bayad ko sa'yo. Parang 800 to 1,000 yata. Yung, not bad, ano? Enough para makabalik ka sa Maynila. Kasi magkano lang pamasahin no, may pangkain pa ako. So, after nun, paglabas ko ng ano, kinabukasan. Pero dito ka na matulog sa amin dahil wala ka ng delikado na sakayan ngayon. Sabi niya, putya, hinatid pa ako sa may bus station nung kanya expedition. Big time yung paramer na talagang nung hinatid pa ako nakachinelas lang na ano yung chinelas parang ano lang tag kung sa ano tag 20 lang sa tag 50 lang sa palengke ngayon ganun yung chinelas kapid siyang ganun tapos nakasando lang nakasando lang hindi mo rin mapagkakabalan driver dahil mas decente pa pumurma yung driver paglabas siya talagang ano so kinakastaway mo pala talaga sarili mo nung araw. May experience ako 2-3 yung iba sa na lang pagkwentuhan. So i-relate na natin. For me ang relation lang naman ni Iron Man kay Castaway ay 3. Part 3. Nakakastaway si Iron Man ng 3 dahil natanggal yung kanyang tech nung nagyabang-yabang sa binomba yung bahay niya. Umalis siya. Pag-alis siya, nag-shutdown si Jarvis. So wala siyang aasahan. Naging yagit siya dun bumalik siya sa Square One. Dahil doon sa Iron Man 1, wala din siyang tech. Maganda lang dito, meron siyang tawag dito, freedom. Siya pa rin yun. Nasa kanya yung knowledge, meron siyang freedom. In comparison doon sa kinukulong siya doon sa 1. Sabi nga ang problema, malakas yung mga kalaban na niya, yung mga naghahanap sa kanya. Yun lang naman yung problema doon Kaya kailangan niya kagad maayos yung prototype ng isang Mark 4 yata yun or something. Yun na rin maalala. Yun lang ang yung relation ko. Nakastaway si Tony Stark. Bumalik siya sa Square One. Tapos doon siya doon sa backyard nung bata na gagawing Iron Lad in the future. Nag-share ba yung Iron Lad? If ever. Ko yun yung sa Insidious yung bata din Hindi ako sigurado. Yata. Si Dalton. Si Dalton. Kita mo, konektado pa doon sa Insidious. Pero hindi ako sigurado. Pinakita siya nung namatay si Tony Stark, malaki na Supposedly, siya daw si Iron Lad na gagawin. Sino ba si Iron Lad? Ano ba yun? Yun yung next na Iron Man. Guys, yun pala yung nun, yung... Parang Iron Lad. Aqualad. Siya yung parang Robin. Sumunod na Batman din, supposedly. Kung hindi nagloko, naging Red Hood ba yun? Naging Red Hood. Isa naging Nightwing. Pero ang angas nun, bumabaril. Nang babaril. Pag bumaril yun, pag ganun din Papektus. Kala mo yung ano yung palabas si Angelina Jolie, pinaliliko yung bala. Wanted. Pinepektusan yung bala pagka ganun. Pang! Bala. Sabi ko, putya, stupid naman itong movie na to. Bakit? Kasi ang bala, pwede mo lang pektusan bago lumabas dun sa barrel. Habang umaandar pa lang siya sa barrel. Para pagka nakalabas na sa barrel yun, wala na. Kailangan mas mabilis pa sa... Yun nga, kailangan mas mabilis yung kamay mo dun sa bala. Sa pag-move ng bala from the gun towards sa barrel. Makagal mo pa. Dito ang tama. Okay lang, to, flesh wound, pero tinamaan yung artery mo rin. Naalala mo, si pangalan nito, si Hannibal Lecter. Yung nagkasalubong sila doon lalaki. Tapos, biglang binayagan siya. Akala niya, kasi nilalansi ni Hannibal yung humahabol sa kanya. Sino bang Hannibal yan? Si Hopkins? Si Hopkins.
Isa lang naman ang Hannibal. May Hannibal na yung bago, yung zero. bago. Yun yung bata siya. Yan ginawa para ano niya yung mga umahabol sa kanya. Kasi ang ginawa niya, nanakit siya ng civilian. Ginawa niya, ginano niya dun dito sa may akala it's just it's just my hip. Pucha, pagka yung artery pala, gumagaling dugo. Syempre, yun, doktor si Hannibal alam niya kung saan yun. Tsaka pinag-drawing nga yun. Talagang detailed din, no? Detalyado drawing ng anatomy. Ganun niya kakabisado yung tao. Ginanon, no? Ginanon yung pagka ganun, yung gumagano. Gas-gas lang yan. Gas-gas lang yan. Collapse. Relation ko, yung castaway din si Iron Man. Ako naman siguro ang relate ko na lang tawag dito. Kasi parang nabanggit mo din si Iron Man, ang Batman ng Marvel. Tama ba? Yung dalawang yan, parang ang lang bukod sa plot armor, kaya sila effective na hero because of their preparation. Diba? Laging nagpe-prepare si Iron Man pagka may nakita siyang butas sa niya. Sa bagay, no, pagka tumingin ka, Batman versus sino to? Sino yung sino daw yung pinakamalakas tuwing Christmas? Santa Claus. Hindi, si Kevin. Kevin? Si Kevin, yung sa Home Alone. Oo, yun. Prep din yun. Pucha. Hindi mo mapasok yung bahay. It's Christmas time, Batman versus Kevin. Pucha. Tabla Hindi mo alam kung si Batman yung papasok sa loob ng bahay ni Kevin. Hindi tabla, pero si Batman ang uuwing luha. Kasi yung pride mo natapakan Pucha, Batman versus Kevin. Iyak na Batman. Di ba may Batman who pagpasok mo pala, ayos to pag mo dun sa doorknob mo, nagbabaga. May Batman who laughs dun, Batman who cries. Ayun nga, preparation. Kahit si Marcos nung araw, tinanong siya ano yung sikreto niya sa pagiging good, great leader. Sabi niya, thorough preparation. Kahit yung mga speech niya, inamin niya. Yung mga speech ko niya, akala nyo, impromptu yan. Hindi. Pine-prepare ko yan. Kaya pagka nag-speech na ako, wala akong binabasa. Kasi kabisado ko na yan. Kaya akala nyo, galing-galing ko, tali-talino ko. Hindi, pin-prepare ko lang talaga. So yun, thorough preparation. Si Iron Man, si Batman, laging nagpe-prepare. Parang ganun din sa Castaway. Lalong mas kailangan mong maging thorough preparation. Actually, hindi prepare si Tom Hanks kaya munti ka masira yung ulo niya doon di ba? Hindi, pero pinaghandaan niya yung mga niya din doon, parang Iron Man din siya doon Lahat ng struggle niya, pine-prepare niya, hindi siya marunong mangisda, nag-aral siya. Oo. Diba? Wala siyang bahay, naghanap siya ng kuweba. Yung apoy, alam niya, kailangan niya yung apoy. So kahit na po siya, nagkasugat-sugat na nga siya kakaano kasi hindi niya maano yung hindi niya maano yung wood Yun nga. So prepare. Yun ang yun ang relation ko. Actually, hindi lang naman sa Castaway importante yung yung preparation kahit in real life, 'di ba? Kapag may magkaka-anxiety ka talaga kapag kulang ka sa sa prep. So, ayun, yun lang ang yun na yung relation ko, preparation. Medyo mababaw pero I think may with great power comes with great preparation. Yung sabi nun. Responsibility. Joke lang. So, I guess that concludes our 11th episode. 11th episode na Iron Man to Castaway. Castaway. Okay, so paano naging relation ni Iron Man sa pagiging Castaway? Ganda na experience mo, may ganun kang kwento. Thanks for sharing. Castaway. This time, hindi lang ako sa audience nagte-thank you. Sa'yo na, plastic pa rin ba? Plastic pa din.